Kaya magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, ngayon ay medyo maayos na ang aking pakiramdam sa wakas. Pero inom pa rin ako ng gamot maya-maya kasi nga yung aking plema ay ang dami pa rin. Ito na nga, anong ating pag-uusapan ngayon? Napapaisip lang ako kanina. Sabi ko, sana pala nag-aral ako ng nursing sa Pilipinas. Siguro hindi ko na kailangang dumaan sa mahabang proseso. Pagdating ko dito sa Amerika, maikli na lang. Pero sa isang banda napaisip din ako. Sabi ko, hindi rin kasi ganun din pagdating ko dito, mag-aaral pa rin ako ng NCLEX exam. Excuse me. Mag-aaral pa rin ako ng NCLEX exam at papasahan ko pa rin yung test na yun. Ganun pala dito. Kasi hindi ka naman makakapagtrabaho dito ng wala kang NCLEX exam or hindi ka nakapasa sa NCLEX exam. Kaya pala nagtataka ako, lagi ako may nakikitang mga nurses na nagtatrabaho as a patient care tech or CNA. Sabi ko, bakit nagtatrabaho ka ng, anong tawag dito? Ng patient care tech? Yung iba naman ay CNA. Sabi ko, RN ka naman pala sa Pilipinas. Tapos sabi niya, kasi wala pa akong NCLEX exam. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, hindi kami pwedeng magtrabaho dito nang wala akong NCLEX exam. At hindi mo mapasahan yung test na yun. So habang naghihintay-hintay ako, dahil nga kailangan ko pa ng pera, di ba? Siyempre kailangan ng pera habang nabubuhay ka dito sa Amerika. Kasi ang hirap mabuhay dito sa Amerika. Napakamahal mabuhay dito sa Amerika, sabi ko sa inyo. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung paano nakakaya ng iba minsan na yun nga, na pinagsasabay nila yung gastos nila, yung expenses nila sa Pilipinas habang may expenses din sila dito sa Amerika. Ang mahal, grabe, ang manirahan dito sa Amerika. Lalo na kung ikaw ay single, okay pa rin. Pero biruin mo as a single person, mangungupahan ka ng bahay and at the same time, tutulungan mo pa rin yung pamilya mong nasa Pilipinas. Napakahirap para dun sa kanya, kaya ang dami dito umaatake ng mga anxieties, 'di ba? Unless siguro is maganda ang buhay sa Pilipinas sa mga magulang, siguro ganun. Tapos lahat ay successful yung mga anak, graduate ng college, may mga magagandang career, profession, ganyan. And then sa mga magulang naman ay responsible din at naihanda na rin naman nila yung mga buhay nila, kaya hindi ganun kahirap. But mahirap para dun sa mga tao na hindi marunong din sa buhay nga. Kagaya nung kakilala ko na nurse silang pareho mag-asawa. And then yung mga magulang niya, yung babae, magandang buhay sa Pilipinas. Hindi naman sasabing mayaman, pero talaga nagsumikap yung mga magulang niya para maihanda yung buhay nila at hanggang sa pagtanda nila. Nag-invest sa mga properties para meron pa rin silang mga source of income pagdating na sila ay nag-retired na sa pagtatrabaho. Sa ngayon, nagtatrabaho pa rin yung mga magulang niya, yung nanay tatay niya. And then, so, hindi siya inoobliga na magbigay ng pera or magsustento ng pera sa kanyang mga magulang. And then, naasahan niya pa yung mga magulang, nagpapadala siya ng pera dahil kailangan niya magpadala ng pera para bayaran yung mga utang na ginamit niya para sa pagpunta dito sa Amerika. And then, nagpapadala din siya ng pera para doon naman sa kanyang biniling property din kasi ang magulang niya mismo ang turo sa kanya na mag-invest din ng mga properties niya. Kasi nga, hindi naman sila habang buhay dito sa US. And then, yung asawa niya, kabaligtaran. Yung asawa niya ay mga tapos din naman yung mga magulang. Teacher ata yung nanay, I don't know yung tatay ko ng trabaho. So, yung nanay ay hindi naging marunong, hindi siya nag-ipon, hindi rin siya naghanda ng para sa future niya. So, parang living paycheck to paycheck din yung nanay niya. Yun. And then the result, yun nga, lagi nang hihingi ng pera dun sa anak. And which is, nahihirapan silang mag-asawa kasi nga, tatlo lang sila sa bahay, diba? Isa pa lang anak nila. Pero yung mga bills nila, ang laki. And bagong dating pa lang dito sila sa Pilipinas. Bagong dating pa lang sila dito sa US. And syempre, nag-i-struggle nga sila kasi nga, bago pa lang sila nagsisimula dito. Siya, nagbabayad ng mga utang nung umalis siya, papunta dito sa US. Kasi kailangan ng pera eh. Pag aalis ka, pumunta dito sa US, kailangan yun kasi magbabayad siya ng mga, anong tawag doon? Sa agency. Syempre, 2 taon yung contract nila sa agency, magbabayad ka doon. And then yung mga utang nga niya, tsaka yung sa bahay niya, yung properties niya sa Pilipinas, and then expenses pa nila dito. Yun. So itong si asawa niya na nurse din, hindi rin marunong sa pera, parang namana dun sa nanay. So nag-i-struggle din, kaya nag-aaway silang dalawa. And then parehong padala din dun sa nanay niya na panay nga ang hingi. Which is, dapat sana magkaroon ng konsiderasyon din yung nanay niya na
teacher naman siya, dapat ay nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-ipon ba at huwag umasa dun sa anak. Kasi may pamilya din naman yung anak niya, 'di ba? But anyways, yun nga. Hindi yan ang aking kwento. Napakwento na lang kasi. Ano na rin. Alam niyo naman ako pag nagsalita na tuloy-tuloy na ko na lang papasok sa bunganga ko. Anyway, ito na nga. Yung nakilala ko na patient care tech sa elevator at sa hospital nga, pati yung CNA. Sila ay parehong graduate ng RN nga. Sabi ko, so bakit hindi ka pa mag-RN para diretso na yung RN mo, malaki yung sahod kaysa mag-patient care tech ka at saka CNA. Sabi niya, darating din ako dyan. Hinihintay ko lang talaga yung nag-aaral-aral pa ako kasi nga kukuha nga ako ng NCLEX exam. Sabi ko, okay. So, kailangan ko rin pala yan. Sabi niya, yes, ikaw ba mag-aaral? Nag-aaral ako. And then, step by step nga, yun muna kukunin ko yung una. Tapos, hanggang sa marating ko yung gusto ko talaga. Darating din ako dyan. Sabi niya, okay. And yes, kukuha pa rin ako ng NCLEX exam. Kaya okay na rin pala kahit hindi ako nag-aaral ng college sa Pilipinas as a nursing. At dito na lang nag-aaral. Ganun din. Tsaka, magkaiba din naman. Kung mag-aaral din ako sa Pilipinas at magtrabaho sa ospital doon, magkaiba yung pagtuturo nila kung paano yung ginagawa sa mga trabaho nila. Kumpara dito, iba din dito. So, okay na at least ito ako natututo kasi dito ako nasa bansang ito. Yun. Kaya, pwede na rin kahit hindi ako nag-aaral doon. Yun. Pero kagaya ng sinabi ko is, step by step nga. Nakakarating din yan ako. Kahit pa niyang nervyos ko, darating din ako dyan. So, yun lang. Ako'y maliligo na. Bye.